Kapuluan, 1 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, teka. Rich, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes tayo ngayon, 25 na ho ng Pebrero 2025. Sa ulo ng ating mga balita, mga matataas na opisyal ng Department of Transportation pinagsusumite ni Secretary Vince Dizon ng courtesy resignation. Jay Ruiz Anumpana bilang bagong PCO Secretary kapalit ng nag-resign na si Secretary Cesar Chavez. Department of Agriculture ikinasang inspeksyon sa mga bodega ng sibuyas upang labanan ng hoarding at price manipulation. PAGCOR nagbabala sa publiko laban sa Peking website. Philippine Army kinumpirmang may nagtangkang pasukin ang kanilang online network. Vice Mayoral candidate sa Maguindanao del Sur sugatan sa pamamaril. No work, no pay ipatutupad ngayong EDSA People Power anniversary. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, magpapatupad ng no work, no pay policy ang Department of Labor and Employment ngayong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon sa Department of Labor, walang mandato ang mga employer na pasweldohin ang kanilang mga empleyado sakaling hindi pumasok ngayong araw na deklaradong Special Working Day. Diyan pa man, maaari pa rin umiral ang anumang polisiya ang ipinatutupad ng kumpanya sa kanilang mga empleyado alinsunod sa mga patakaran ng kumpanya o yung nakasaad sa kanilang Collective Bargaining Agreement. Ayon sa DOLE, lahat ng mga empleyado na papasok sa trabaho ngayong araw ay makatatanggap ng 100% ng kanilang sweldo. Diyan din may karagdagan namang 25% kapag lumagpas na sa 8 oras ang kanilang trabaho. Walang mga magaganap na rally sa EDSA Shrine ngayong ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa halip, sinabi sa DZRH at radyo natin ni Father Jerome Ceciliano, Rector ng EDSA Shrine, tututukan na lamang nila ang pagsasagawa ng mga relihiyosong aktibidad sa lugar. Ayon kay Father Ceciliano, pagsasagawa ng 5 misa sa EDSA Shrine ngayong araw mula alas 7 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 2:15 ng tanghali, alas 4 ng hapon at meron din mamayang alas 6 ng gabi. Pagdiriin pa ng rektor, pananampalataya ang nais nilang maging sentro ng pagdiriwang at hindi politika. Well, ito po kasi ngayon ang dapat natin bigyan ng distinction, ano? Kapag pinag-usapan natin yung commemoration ng People Power, palagay ko ando doon yung mga speeches, ando doon po yung mga rally. Pero ang pinagdiriwang naman natin dito, yung spiritual component ng People Power. Yan po naman ang sentro ng aming pagdiriwang. Yung faith aspect, faith component, hindi po yung politika. Apat na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sugatan ng Vice Mayor ng Dato Piang, Maguindanao del Sur matapos barilin sa isang lokal na pagtitipon sa kanilang lalawigan. Dakong alas 10 ng umaga nang mangyaring pamamaril kay Vice Mayor Omar Samama habang nagsasalita sa isang stage evacuation center ng Barangay Magaslong. Nagsasagawa noon ng medical at dental services sa mga evacuees sa naturang lugar, kasama din ng vice-alkalde ang kanyang ama na si Dato Piang Mayor Victor Samama. Tinamaan sa may tiyan si Vice Mayor Omar, kaya agad din itong isinugod sa ospital para maisailalim sa surgery at sa ngayon ay nasa ligtas na itong kalagayan. Maring kinundina ng Bangsamoro Government ang nangyari. Iniutos din ang hot pursuit operation sa mga salarin. Ang mag-ama na Samama ay parehong kandidato sa darating na eleksyon sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party
isang political arm ng More Islamic Liberation Front o MILF. Kinundi na naman ni Senator Bongo ang marahas na pamamaril sa re-electionist Vice Mayor ng Tato Piang na si Attorney Omar Sumama habang ito'y nagtatalumpati sa isinasagawang relief operation sa kanilang lugar sa Maguindanao del Sur. Pagtitipo ng mga Vice Mayor mula sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan guest of honor at speaker si Senator Bongo, nanawagan ito para sa isang mapayapang eleksyon. Nananawagan din si Senator Go sa PNP tutukan ng insidente para mabilis na maipatupad ang hustisya kay Vice Mayor Sumama na nagtamo ng tama ng bala sa upper torso. Kinukundi na natin yung karahasan, kinukundi na ko po ang marahas na pamamaril sa isang Vice Mayor po ng Natupiang Maguindanao del Sur earlier today. Ano lang, patas-patas lang po dapat sa eleksyon. Bigyan mo natin ang karapatan ng Pilipino pumili. Will of the people. Alam niyo, mas masarap ang pakiramdam pag nanalo ka na pinili ka talaga ng taong bayan at minahal ka ng taong bayan dahil totoo kang nagsiservisyo. Kinukundi na natin ang karahasan. Ang akin lang po, nakikiusap tayo sa otoridad na naimbestigahan, at malaman po, hustisya po sa mga naging biktima ng karahasan. At nakikiusap po tayo sa ating otoridad. At we reiterate our call for peace and order during these times at malapit na po ang eleksyon sa Mayo 12. Maganda umaga, Pilipinas! 6.8 million pesos nalaga naman ang Shabu na kumpiska sa Luok Sulu. Drug suspect arestado pero may isang nakatakas. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakutang Kanais 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Arestado ang isang high-value target na nagbebenta ng shabu sa barangay Tando, Bato, Luok, Sulu. Nakuha mula sa isang alias Madge, 32 years old, residente ng barangay Mananti, Luok, Sulu, ay 1 kilo ng shabu na may halagang 6.8 million pesos. Habang nakatakas naman sa kanya isang single motorcycle, ang isang kasamahan nitong nakilala sa alias Nadas. Inilunsad ang joint elements ang hot pursuit operation laban sa tumatakas, subalit bigo ang government forces na matuntun ang kinaroroonan ng suspect. Naharap naman sa kasong paglabag sa RA 9165 ang nahuling suspect habang nasa pag-iingat ang PIDEA ang nakumpiskang shabu na nakasilid sa isang heat-sealed transparent plastic bag. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sukran, John. Walang minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Tunod to ka ba kapag makapit, malikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. At mapahirapan ang self-concept Pride, easy at worry-free naman ang laundry. At triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud, and Sembonon cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Muling inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga amateur at mga professional photographers lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025. Ang temang yung taon ay Infrastructure for Economic Development. Formal nang binuksan ang nasabing photo contest ngayong buwan. Hudyat na maaari nang magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok ka. Ang kompetisyon ay bukas para sa mga amateur at mga professional Filipino photographers pero dapat 16 years old pataas sa. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, layo ng photo contest ngayong taon, ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highway, mga tulay, mga seaports at airports at iba pang kinakailangan para sa pag-unlad ng ekonomiya. Ang mga entries ay po pwede niyong ipasok sa pamamagitan ng conventional, mobile at drone categories. 8 grand winners naman ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Deadline ng submission of entries, July 31, 2025. Maganda umaga, Pilipinas! Manny Pacquiao naglibot sa Bataan, sakay naman ng bike. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Mainit na sinalubong ng mga taga-Bataan si dating senador at boksingerong si Manny Pacquiao sa kanyang pagbisita sa lalawigan na sakay ng kanyang big bike. Unang pinuntahan ni Pacquiao ang pamilihang bayan sa Dinalupiang Bataan kung saan masiglang nakihalubilo siya sa mga mamimili. Sumunod siyang nagtungo sa Balanga City kung saan hindi magkamayaw ang kanyang mga tagahanga sa pakikipag-selfie sa kanya. Sa dami ng gustong magpa-picture, siya mismo ang kumukuha ng ilang larawan gamit ang cellphone ng mga tao.
Pagkatapos, dumiretso si Pacquiao sa bayan ng Limay kung saan mainit din siyang tinanggap ng mga residente kasama si Mayor Richie David. Sa kanyang pagbisita, hinarap niya ang media at sinagot ang iba't ibang katanungan. Ayon kay Pacquiao, sinadya niyang puntahan ang mga pampublikong pamilihan dahil dito namimili ang mga karaniwang mamamayan, lalo na ang mahihirap. Ipinahayag din niya ang kanyang pangunahing advokasya kung sakaling muling manungkulan sa gobyerno ang pagpapatayo ng mga pabahay para sa mahihirap. Dagdag pa niya, target niyang mapunduhan ang mga proyektong ito upang matiyak ang kanyang pagkasa sa katuparan. Bukod dito, isinulong din niya ang livelihood program upang mabigyan ng sapat na hanap buhay ang mga mamamayan. Patuloy ang pag-ikot ni Pacquiao sa iba't ibang lugar bilang bahagi ng kanyang advokasya para sa serbisyong pangmasa. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Kinumpirma ng Philippine Army na may nadetect silang pagtatangkang mapasok ang kanilang network. Kasunod dito ng alegasyon ng isang grupo ng mga hacker na nagkaroon ng data breach sa email ng Hukbong Katihan at Hukbong Dagat ng Pilipinas. Ayon naman kay Colonel Louis Di Mala, tagapagsalita ng Philippine Army, tukoy na nila ang grupong iligal na nag-access sa kanilang sistema. Pero sinabi ni Di Mala sa DZRH at sa radyo natin, wala naman namanong nakompromisong impormasyon mula sa Army at Navy. Binalaan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang publiko laban sa isang website na nag-i-issue ng mga lisensya at mga accreditation daw gamit ang peking forms at contents na gawa ng mga scammer. Tinimok ni PAGCOR Engineer at CEO Altenco ang publiko huwag mag-download o makipagtransaksyon sa pamamagitan ng nasabing peking website na gumagamit ng domain name na www.pagcorphilippines.com. Dahil hindi ito galing sa kanila at lahat ng laman nito ay pawang peke. Sinabi pa ni Chairman Tenco, ang pirma at accreditation form sa website ay hindi rin sa kanya. Ayon kay Tenco, na-report na nila ang insidente sa DICT habang sinisikap din ang PAGCOR na kilalanin ang mga taong nasa likod ng peking website. Habulin nilang mga ito para papanagutin sa ilalim ng ating batas. Sinabi pa ni Tenco na sumulpot ang peking website noong February 22 kung kailan walang pasok ang PAGCOR. Sa mga gustong makipagtransaksyon sa PAGCOR, ang lehitimo at tanging website nila ay www.pagcor.ph. Personal na dumulog naman sa National Bureau of Investigation ang aktres at komedyanteng si Pokwang matapos gamitin ng mga scammer ang address ng bahay niya sa Antipolo, Rizal bilang staycation resort. Sa ulat, ikinuwento ng aktres na halos araw-araw ang pagkatok ng mga biktima sa kanyang bahay dahil sa nakabook daw ang mga ito sa Sunnyside Resort na address ng bahay sa ni Pokwang sa naturang lokasyon. Magaganda rin na niya ang post ng staycation scammer na makikita online pero wala naman talagang ganoong resort. Karamihan din na niya sa mga biktima ay nakapag-down payment na ng 5,000 hanggang 7,000 pesos. Wala namang ideya ang aktres kung bakit nagagamit na lokasyon ang kanyang bahay. Bunso nito, nananawagan si Pokwang sa lahat ng mga biktima, samahan siya sa pagrereklamo upang mahabol, mapanagot ang nasa likod nito at hindi maging biktima ang iba pa. Maganda umaga, Pilipinas! Alam nyo, matindi itong katarantaduhang ito pero ako naniniwala ako may mga kasabwat mismo sa loob ng mga institusyon eh. Diba? Oo. Kahapon po, actually matagal hong siguro several months na, nakatanggap po ako ng card mula sa American Express at saka JCB ba yun? JCB. Oo. Galing po sa BDO. Oo. Tapos kahapon, habang ikaw may pinagkakaabalahan transaksyon, biglang may nagsabing habang may nasa daan ka, biglang may nagsabing hindi daw na-activate nga yung AMX, yung American Express card at saka yung JCB. At kung gusto daw na tulungan sila, ikaw namang uto-uto. Di sabi ko, sige. Nagpatulong tayo magpa-activate sa kanila. Ayun, pagkatapos i-activate, sangkaterbang unauthorized transaction ang pumasok. Tapos nung tumawag tayo sa BDO, sabi lang ng BDO, yung iba nagpostro, yung nagpostro,
habulin ho ninyo doon sa merchant. Abay, teka muna. Bibigyan nyo kami ng perwisyo. Siyempre, dini-activate mo. Pati tuloy yung video account mo, dini-activate mo. Diba? Kita ho nyo yung permisyo. Pagkatapos yung, yung online na site mo, ni-activated din ngayon. Ay, susumigin o. Nakakatakot po itong mga bullshit na mga scammer na to. Maganda umaga, Pilipinas! Pero ang tanong dito, paano nila naalaman? Di ba? Na meron kang ganong inactive na card. Di ba? Imposible namang hindi. Tagaloob lang din ho yun. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya mag-iingat ho kayo, ha? Pagka meron ho kayong mga natanggap na ganyan, wag niya. Ako, hindi ho. I'm sorry, ha, pero sa Bangko de Oro, nawalan ho kayo ng isang kliyente. Dahil ho sa inyong kapabayaan na maproteksyonan ang inyong pong mga kliyente, ha? Tapos sabi total dinispute mo naman, hindi, yung perwisyo na dinulot ho ninyo, di ba? Pagkatapos ngayon, kinakabahan ka dahil baka lahat ng mga ng mga account mo na nakalink doon sa numero mo, vulnerable na. Kaya ingat ho kayo, ingat ho, ha? Matutulog ka lang, piniperwisyo ka panahon nitong mga buwisit na mga scammer ito. DICT, ano na? Ala ko ba, yung mga yung mga numero na yan, lahat ng mga numero rehistrado na ho sa inyo. Ay, sus, may ginoong buhay ko. Top 1 most wanted person na dating NPA na aresto naman sa Davao City. Detalyo ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ima, Jun. Ayong buntag usab, Kuyang Angel, patay sa 4 na warrant of arrest na aresto ang top 1 most wanted person na regional level na si Kalari sa Purok Upper Bintuin na Barangay Fatima, Paquibato District, Davao City noong umaga ng Linggo, Pebrero 23, 2025. Ang suspect na harap sa maraming kaso at dating miyembro ng komunistang grupo sa ilalim ng Pulang Bagani Command 1, Southern Mindanao Regional Committee. Nang isilbi ang warrant ay hindi agad nahanap ang suspect, ngunit nang halugugin ng mga pulis ang bahay ay natagpuan ang isang unit ng homemade shotgun, isang chest bag camouflage, isang unit ng 38 revolver na walang bala at 2 granada. Gayunpaman, nang halugugin ng mga otoridad ang buong lugar, nahuli rin ang suspect. Si Kalari ay naharap sa mga kasong kriminal tulad ng arson, murder, grave threats at homicide. Na-recover din sa kanyang posisyon ang isang kalibre 45 at 6 na bala. Hindi na makalabas ang suspect sa kulungan dahil ang 2 sa kanyang mga kaso ay walang piyansa. Ito si Jun Sotera para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jun Soter. 4:19 ang oras sa buong kapuluan. Pinagsusumite ni Transportation Secretary Vince Dizon ng courtesy resignation ang lahat ng undersecretaries, assistant secretaries at mga direktor ng Department of Transportation. Sa memorandum na inilawas ng DOTR, hanggang February 26 lamang maaaring magsumite ng kanilang courtesy resignation ang mga nakaupo sa nabanggit na mga posisyon. Ito'y para bigyan daan ng bagong kalihim ng kagawaran na makapili ng mga bagong tauhan na kanyang pinagkakatiwalaan. Kasunod dito ng opisyal na pagpasa ni outgoing Transportation Secretary Jaime Bautista sa kanyang posisyon upang pamahalaan naman ang Department of Transportation. Pero okay din si Secretary Vince Dizon, ano ha? Naibigyan niyo na ba sa RHTV? Yung, kahapon ha? Personal na sumakay ho ito sa MRT. MRT yung sinakyan niya, no ha? At saka doon sa mga bus, ano ha? Para personal na malaman yung mga problema, yung mga concerns, ano ha? Yan ho ang action man. Diba? Kaya tuloy mo lang yan, gulat na gulat yung mga pasahero eh. Hindi nila alam eh. Yung kanilang kasama ho pala, kasakay ho pala doon, secretary ho ng Department of Transportation. Hindi ko natatandaan. Ginawa ba ito ni Jimmy Bautista? Wala ko natatandaan ginawa niya ito eh. Secretary Vince, pakitutukan din yung mga smoke belching center. Yung mga emission center na non-appearance pa rin. Kaya ang dami hong aksidente sa kalsada.
Dapat po kasi ngayon, MBIC na. Yung Motor Vehicle Inspection Center na ho. Hindi na yung mga emission center na non-appearance. May mga LGU ho, nakasabwat pa rin ho nitong mga sindikatong ito. Kaya kahit na ho, anong pagsisika po natin na maayos ang mga lansangan para walang aksidente, hanggat meron ho itong mga emission center na ito na non-appearance, pumapayag ng non-appearance para sa registration ng mga sasakyan, kahit pa ho isang truck na kahit anong pagsisikap pong gawin ninyong maging ligtas kayo habang kayo'y nakasakay sa inyong sasakyan, kung meron pong isang siraulo naman dyan na ang registration ng kanyang sasakyan ay pinadaan lamang ho sa emission center, non-appearance, nagbayad, madidisgrasya ho kayo. Ang dami ngayon, di ba? Yung tumatakbong mga sasakyan, mga pampasaherong bus naman din, nasisiraan, nawawalan ho ng brake. Di ba? Sa MBIC ho kasi, makikita ho kagad ng computer yung mga defect ng sasakyan. Oo. Yung iba, kaya ayaw ho ng modernization dahil ayaw makita dispalinghado yung kanilang mga sasakyan. Maganda umaga, Pilipinas! Inatasan naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang Bureau of Plant Industry. Inspeksyonin ng lahat ng mga bodega ng sibuyas upang matukoy kung ang mga bagong aning supply ay iniipit sa merkado. Inaasahang magsisimulang imbuhan ang anihan ng sibuyas na magbibigay ng sariwang supply upang mapagaan ang presyo. Yan pa man ay pinahayag ni Secretary Laurel. Nangangamba siya na baka hindi umabot sa merkado ang mga inaasahang bagong ani. Ayon kay Laurel, inatasan na niya ang Bureau of Plant Industry at ang mga tauhan nito na bisitahin ng lahat ng cold storage facilities ng sibuyas sa buong bansa. Inspeksyonin kung ang mga bagong aning sibuyas ay nakaimbak sa halip na maibenta kaagad. Sinabi ng kalihim, nandun daw kasi ang mali. Ang mga sibuyas ay dapat na iniimbak sa kaligitnaan o katapusan at hindi sa umpisa ng anihan. Kaya ito daw po isang malinaw na price manipulation, hoarding. Ang pag-iimbak at manipulasyon ng presyo ay ilegal na paraan ng pagnenegosyo at ito'y may katapat na parusa sa batas. Tinaya naman ni Secretary Chu Laurel na makukumpleto ng BPI ang inspeksyon sa loob ng 4 hanggang 7 araw at inaasahang makakarating sa kanyang report bago matapos ang linggo. Pinayuhan naman ni Senator Amy Marcos ang Department of Agriculture, tigilan na ang mga panay paandar. Ayon kay Senator Amy, nahihilo na ang sambayan ng Pilipino sa mga hakbang na ito kapag tatangkang maibaba ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Binanggit pa ng Senador, 15% ang tapyas taripa na sa halip ay magpababa sa presyo ng butil, sumipa pa itong lalo. Partikular na sa mga lokal na pamilihan at nalulugi din ng bilyones ang national government. Hindi niya importation ang sagot sa krisis ngayon sa sektor ng agrikultura, kundi ang pagsuporta sa mga lokal na magsasaka, gaya ng sinusulong niyang buwan ng sahod ng mga ito, investment sa irrigation at mura o libreng abono at pestisidyo. Nais din ni Senator Marcos na palakasin, ipakilala ang climate resilient farming sa pamamagitan ng subsidiya sa mga teknolohiyang makatutulong sa mga magsasaka na pwede hong magtanim kahit sa panahon na matinding tag-init o malakas na bagyo. Ipinahayag din ni Senator Amy na duda siya sa solusyon sa mahal ng presyo ng bigas ng pagdedeklara ng Food Security Emergency upang maibenta ng National Food Authority ang kanilang stock sa mga lokal na pamahalaan. Isang lalaki pinagsasaksak ng kanyang sinintok na menor de edad na sospek. Kritikal ngayon. Yan po ay nangyari naman sa Ormoc, Leyte. Maganda umaga, Pilipinas! Detalye na balita mula kay Jimmy Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Isang lalaki critical matapos sa pagsasaksakin ng minor de edad sa siyudad ng Ormoc City, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Dino 49 anos, may asawa magsasaka, residente ng Barangay Dolores, Ormoc City. Ang suspect na kilala na si LTA, 16 anyos, kabarangay ng biktima. Nangyari insidente alas 6 ng gabi sa Block 18, Barangay Dolores, sa naturang syudad. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay nakainom ng nakakalasing na inumin at ang suspect nasa loob ng kanyang bahay kasama ang kanyang girlfriend nang suntukin at tinilap palabas ng bahay dahil sa utang. Humugot naman ang suspect ng kitchen knife at gumanti, sinaksak sa tiyan ng biktima at tinamaan. Itinakbo sa ospital ito para malapatan ng kakulang lunas. Samantalang minor de edad na suspect, nahuli ng mga barangay tanod at na-turn over sa mga kapulisan.
Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstrateto Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga misi, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at may pawis gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, sa challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo po'y nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, sagutin ninyo ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 16,000 pesos. Mahiwagang tunog! Oho, ano yung partner na yan ng plastic na upuan na ginamit ho natin sa mahiwagang tunog. Actually, nakuha na ho yung item number 2. Tsaka yung prinsipyo ng physics, hindi pa lang ho sila nagtatagpo-tagpo. Yeah. Hindi pa ho nagtatagpo-tagpo yung mga nagbigay ng sagot. Yan, ha? Makikita ba nila? Makikita nila. Hindi, pero kahit online eh. May nakakuha ng 3 items eh. Oh, and 2 item at saka yung prinsipyo ng P6. Anyway, ang inyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, na makinakailangang meron po kayong sharer badge. Yan, sige. Sagot na. 16,000 din yan. Maganda umaga, Pilipinas! Sa showbiz muna tayo. Kumustahin daw natin si Rita Daniela dahil ito ho ay nag-file ng acts of lasciviousness laban nga kay Archie Alemania. Anong latest dyan? Morley Alino. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Kung matatandaan, nanganak si Rita Daniela noong 2022 at talagang tinalikuran niya ang showbiz. Wala siyang commitment, wala siyang pelikula, walang TV series, anything wala sa kanya dahil nag-focus siya sa kanyang pagiging nanay. Pero matapos magsilang ay eto bumalik sa showbiz world ang naturang actress at dito naman sa kanyang pagbabalik sa showbiz world ay nasangkot naman siya. Nagkaroon naman sila ng problema ni Archie Alemania na kung saan ay sinampahan niya ito ng act of lasciviousness na kung saan ay binastos siya ng naturang binata. Well, ayon ang pag-usapan ng naturang actress ang pambabastos sa kanya ni Archie dahil para sa kanya tapos na ang issue na iyon. Lamang hindi ito tapos sa korte dahil tuloy-tuloy pa rin ang nasabing pagdinig sa nasabing kaso na iniihain ng naturang actress. Samantala, nagkaroon naman ng malalim na kahulugan kay Rita ang ginagawa niyang trabaho ngayon lalo pa at ito ay para sa kanyang anak. Mas naging matured na raw si Rita Daniela sa mga ginagawa niya ngayon kumpara noong mga panahong nagsisimula sa showbiz world. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alino para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Nagbabala naman ang ilang grupo ng mga mangingisdaan sa magiging epekto ng pagpayag ng Korte Suprema sa mas maluwag na commercial fishing sa mga lokal na pangisdaan. Ayon kay Fernando Hicap, National President ng Grupong Pamalakaya, tila ibinabalik lamang ang pinatupad noon na Fisheries Decree of 1975. Sinabi ni Hicap, mahirap na bumalik ang sitwasyon noong ipinatupad ang naturang batas dahil posibleng matulak na naman ang mga mangingisda na gumawa ng kung ano-anong paraan para lamang makipagkompetensya sa mga commercial vessels. Hindi lang nabigla, nabahala kami, no? Henry? Kasi parang bumalik sa alaala ko nung panahon ng mga 1975, PD 704, o yung mas kilala na Fisheries Decree of 1975 na kung saan napayagan, no, yung commercial fishing vessel within the 7 fathoms. Nagbunga ito ng napakaraming mga kaguluhan sa pangisdaan. Kung matatanda natin, pati yung holbot-tolbot, itong dynamite fishing, mga cyanide fishing. Kasi survival na yung mga maliit na mangisda. Dahil tutulak na naman dito yung kahirapan eh. Pag matindi yung kahirapan, paano ka magsusurvive sa isang sitwasyon? Kaugnay nito, sinabi ni Hicap na naghain na siya ng resolusyon sa Kongreso sa pamamagitan ng Makabayan Block para imbestigahan ang naturang Supreme Court ruling.
Actually, nagpile na tayo ng resolution sa Kongreso through Makabayan Block para imbestigahan talaga kung paano nangyari itong Supreme Court ruling no, na bago, tapos malaman talaga sa lahat ng mga mangingisda yung magiging epekto nitong bagong ruling. 31 makalipas ang alas 4 ng umaga, baka kayo po may mga importanteng lakad, magmaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation of family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona. Ginagamit yan for sponge baiting and other cleansing purposes. Pagkapon man natin gamitin din po yan, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po din ngayong moisturizer. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Inikayat ng mga lider ng Kamara de Representantes ng Senado, huwag nang idamay ang Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at kagyat na lamang na mag-convene bilang isang impeachment court. Ginawa ni na House Assistant Majority Leader Zia Alonto Jong ng Lanao del Sur na siya rin tagapamuno ng House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation at si House Assistant Majority Leader Ernest Dionisio Jr. ng Maynila ang pahayag bilang reaksyon sa sinabi ni Senate President Jesus Escudero na kailangan pa na magpatawag ang Pangulo ng special session para maaksyonan ng Senado ang impeachment at umusad ang paglilitis. Kasunod na rin ito ng apela ng 3 miyembro ng Makabayan Block sa Kamara na magpatawag ang Pangulong Marcos ng special session. Kapwa ay giniit ni Adjong at Dionisio, ganyan ni Deputy Majority Leader Paula Ortega ni PIP ng La Union. Hindi na maaaring hintayin ang 20th Congress na magbukas sa Hulyo 28 para simulan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte dahil nais sa mga Pilipino na masimulan ito. Ipinunto ni Adjong ang probisyon ng salig ng batas tungkol sa isang martial law kung saan ang Kongreso ay maaaring mag-convene kahit walang patawag ang Presidente para aralin ang deklarasyon ng batas militar. Isang malaking fake news umano ang sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na magdedeklara ng martial law ang Pangulong Bongbong Marcos at pagtiyak na mapapatalsik si Vice President Sara Duterte sa pwesto ay upang manatili ito sa kapangyarihan. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paula Ortega ng La Union, fake news lamang daw po ito. Huwag naman daw puro fake news na lamang ang lumalabas sa bibig. Palitan naman daw po ninyo ito, sabi ho ng kongresista. Minalit din ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Jong ang pahayag ni Mayor Digong at sinabing may karapatan ang dating Pangulo sa kanyang sariling opinyon, ngunit ang kaso laban sa Vice Presidente ay may matibay na legal na basihan. Sinabi pa nito na meron 215 mababatas ng Kamara na nakakita ng sapat na batayan upang isampang kaso na magpapatunay ng seryosong mga paratang at walang kaugnayan sa maniobra sa politika. Inalmahan naman ni Senate President Francis Jesus Escudero ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng maging diktador si Pangulong Bongbong Marcos tulad ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Depensa ni Escudero, mahigit na 1 dekada na niyang kilala ang presidente at nakatrabaho na rin niya ito ng halos 1 taon kaya't nakatitiyak siyang taliwas sa tunay na ugali, pagtingin at ng work ethic nito ang pahayag ni Mayor Digong. Taahasan ding iniit ni Senator Escudero na hindi makatiwiran at walang katotohanan ng naturang pahayag ng dating Pangulo. Una nang tinawag ng Malacanang na walang basihan ang dating Pangulong Digong sa naturang deklarasyon. Malabo, katang-isip at walang personal na katauhan o wala sa personal na katauhan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gawin ang diktadorya sa pamamahala nito sa bansa. Ito naman ang pinahayag ni dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. sa pinalutang ng dating Pangulong Digong Duterte na magiging diktador umano ang Pangulong Marcos.
ay sinagawang Monday flag raising ceremony sa Quezon City Hall. Tila pinasaringan pa ni Abalos ang dating Pangulo dahil kahit na pagmumura daw ay hindi naman magawa ni Pangulong BBM. Isip lang yan, katang isip yan. Alam mo, unang-una, hindi ganun ang ating Pangulo. Nakita mo naman hindi nga nagmumura yung tao, hindi nga nagagalit, no? Pangalawa, we have enough laws to safeguard that. At pangatlo, maski yung direksyon ng presidente mismo, anong diktadorya? Wala nga eh. Maski anong sabihin mo, andyan lang siya, nakafocus lang siya doon sa trabaho niya, lalo na sa ating ekonomiya, at iba pang mga governance na ginagawa niya. Ako na nasasabi, katang isip lang. Maganda umaga, Pilipinas! Tricycle bumangga naman sa poste sa Anda, Pangasinan. Patay ang driver. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo. RH38, masantos siya kabasan at chikamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na nakilalang si Danny Dulay Ocomen, 59 years old, may asawa, tricycle driver, residente ng barangay Makandong-Kandong, Anda, Pangasinan, matapos itong bumangga sa poste sa gilid ng daan. Sa ulat ni Anda ay si Chief of Police Major Romulo Oclarino, 1:20 ng hapon naganap ang aksidente kung sa'y binabagtas ng tricycle na Ocomen ng barangay road ng barangay Dulawan, at pagdating sa palikong bahagi ng daan ay na-lose control ito sa manubela, kaya bumangga ito sa poste sa gilid ng daan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima na nadala pa sa Bolinao Community Hospital sa barangay Sampaloc. Subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician na si Dr. Dante Chong. Ito si Freddy Pajardo, Alistair Titagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 37 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga po sa mga taga Quezon, sa lalawigan ng Quezon. At lalong-lalo na ho sa ating mga magsasaka. Muli po ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, itangkilikin natin ang gawang atin. Lalong-lalo na ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon na nagpuproduce sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. At dahil nga po doon sa Tangerine Chocolate, yung pong mga magsasaka natin, hindi na masyadong umaasa na lamang sa Copra o sa iba pang mga ani nila dahil may sarili na silang brand ng tsokolate na pang-export. Paano ba namang hindi ito magiging Taste and Looks Global? Bagamat gawang lokal, tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Kaya para ho doon sa mga gustong umorder, magtanong, mag-text po kayo sa 0919-095-5935 o dili kaya sa message po kayo sa tangerinechocolate.ph. Yan po naman ang online platform ng Tangerine Chocolate. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! Nakisa naman ang Rotary Club Pinamalayan Central sa paglulunsad ng Global Grant Birthing Center para sa mga katutubo dyan po sa Bungabong Oriental, Mindoro. Aba, maganda umaga kay Mayor Elgin Malaluan. At nakilahok nga po ang Rotary Club sa paglulunsad ng isang proyektong pinangunahan ng Rotary Club of Lupa Pilinbes sa pakikipagtulungan ng Rotary District 3730 ng Korea. Ito ay bilang pagsasakatuparan sa mithiin ng dating Pangulo ng Rotary Club Muntinlupa Pilinbes na maulit ang kanilang matagumpay na birthing facility sa Southville, Alabang para sa mga taga-Riles. Magaling ano ha? Oo. Asan yung mga picture nito, Ivan? Ano ha? Ang event ay diniluhan ng mga kreatuan mula sa Department of Health, Municipal Health Office, Local Government Unit at Indigenous People Representative mula naman sa Buhid Tribe. Binigyan din ng Rotary Club ng birthing center na ito ay isang testament sa pangako nila na isulong at suportahan ang maternal at child health. Ayan. Again, congratulations po kay Mayor Elgin Malaluan at sa Rotary Club ng Mindoro. Ayan
Rotary Club, Pinamalayan Central. Magandang umaga, Pilipinas! Si Senator Tolentino naman, kumpiyansang lalagdaan ng Pangulong BBM ang Magna Carta for Barangay Health Workers. Yan ang ibang balita sa atin ni Raymond Dedpa sa RH 28. Raymond, good morning. Kumpiyansa si Senate Majority Leader Francis Tolentino na lalagdaan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang Magna Carta for Barangay Health Workers na inaprubahan ng Senado noong Pebrero 3, 2025 bago natapos ang sesyon ng Kongreso. Inialintulad ni Tolentino ang paglagda ng Pangulo noong nakarang Miyerkules sa batas na nagpapaliban sa parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Mayo 12 para ganapin sa Oktubre 13. Sabi ng senador, isa siya sa mga nagsulong ng batas para sa mas maayos na allowance ng mga barangay health workers sa bansa. Hindi mo na magiging problema ng barangay ang ilalaang budget sa allowance ng kanilang mga barangay health workers dahil kukunin ang pondo mula sa Department of Health o DOH. Si Tolentino ay nagsilbing panawing pandangal sa Liga ng Barangay Camarines Sur Chapter Provincial Congress na idinaos sa isang hotel sa lungsod ng Pasay. Hinimok ang mga ito na maging matatag sa pagtupad sa sinumpaan nilang tungkulin, lalo't mapapalawig ang kanilang termino sa ilalim ng panukalang batas na aprobado na sa Kongreso. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. 42 na makalipas ang alas 4 na umaga. Abay, oras na ho para tayo mag-ultabayo. Pero sabi ho ng mga dalubhasa, mga isang oras bago matulog, 2 kapsula para ma-achieve ho natin ang lahat ng mga benepisyo ng Ultabayo. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial o mga kwentong kutsero, human clinical trial. At ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya naman pagpasok po nito sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC. Yan po yung plasmacytoid dendritic cell na ang tawag po ng mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. Yan po naman ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog. Nakatutulong ito para ma-achieve natin ang magandang tulog, malabanan ang pagod, puyat at stress. Yan lamang ho sa mga benepisyo ng Ultabayo ang ating nabanggit. Ano ha? Kung meron pa ho kayong mga concerns, po pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580. Ulitin natin, 0917-110-6580. May nakastambay po diyang mga medical experts para sumagot sa inyong mga tanong. Ang Ultabayo po, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available sa Mercury Drug Store, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag din ho natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Higit naman sa 8.4 million pesos na illegal na droga na samsam, merong 6 na suspect ang arestado sa isang linggong operasyon sa Cordillera. Detalye ng balita mula kay RH41, Romy Gonzales. Naimbang na bigat na kanakayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte, Romy. Humantong sa pagkakasamsam sa higit 8.4 na milyong pisong halaga ng illegal na droga at pagkakaresto sa 6 na drug personalities ang pinaigting na anti-drug campaign ng PNP sa loob ng 1 linggo sa Cordillera. Naglunsad ng 20 anti-drug operations sa lalawigan ng Benguet at Kalinga ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 35,120 fully grown marijuana plants, 6,000 gramo ng tiyong daon ng marijuana, 4,500 gramo ng tangkay ng marijuana at 25.49 na gramo ng shabu na may standard drug price na 8,457,338 pesos. Natimbog naman sa magkakaiwalay na anti-drug operation sa Baguio City, Abra at Apayao ang 6 na drug personalities na pawon na kalistang street-level individuals. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi na pinag-ibayang kampanya ng Cordillera PNP na layong mapuksa ang illegal na drug activities sa Cordillera Region. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Justin Aguina. 45 makalipas ang alas 4, tutulak pa Sambales si Senator Amy Marcos upang makapagdialogo sa mga magsasaka ng mangga sa bayan ng Botolan ngayong araw. Tatalakayin sa dialogo ang mga suliranin ng mango farmers at panukala at mga inisyatiba ni Senator Amy na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng industriya.
Ayon kay Senator Amy, patuloy na humaharap ang mga magsasaka ng mangga sa iba't ibang mga hamon tulad ng pagbago-bagong klima at mataas na gasto sa produksyon. Kaya naman mahalaga niyang marinig mismo mula sa kanila kung ano ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at kinakailangang suporta mula sa gobyerno. Binigyan din ni Senator Amy ang pangangailangan ng mabilis na pagpapatupad ng mga programa na magpapalakas sa produksyon ng mangga mula sa Zambales, ang lugar na may kinikilalang sweetest mango in the world batay sa Guinness Book of World Records noong 1995. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi nagsisinungaling ang numero. Ganito naman inilarawan nila Union Representative Paula Ortega de Pif ang resulta ng Octa Survey o Research Survey kung saan 69% o halos 7 sa bawat 10 Pilipino ang nais na magpatuloy palawakin pa ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng gobyerno. Ginawa ni Ortega ang payag sa isang press briefing sa Kamara kung saan nakasama niyang humarap ang ilan pang miyembro ng Kamara. Inuna na rin ni Congressman Ernix Dionisio ng Maynila ang mga batikos laban sa AKAP at sinabing matagal nang may mga ayuda program kahit pa sa mga nagdaang administrasyon. Ayon kay Dionisio, hindi naman mawawala talaga yung mga kumukontra, lalong-lalo na yung may mga vested interest. Pero ang mahalaga daw yung nababanggit parate na ang ayuda ay parang tulong ng pamahalaan. Hindi naman daw ito para sa gobyerno at ang anumang administrasyon ay talagang gumagawa ng kahalintulad ng mga hakbang. Binigyan din pa niya ang pangangailangan ng mabilis at epektibong pamamahagi ng ayuda upang matiyak na direktang pinakikinabangan ito ng nangangailangang Pilipino. 47 makalipas ang alas 4, patuloy naman ang pag-iikot ni Senator Bongo sa mga lalawigan. Ngayong araw nito ay nasa Aklan siya para sa ilang pagpupulong kasama ang mga local leaders mula sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Sinabi ni Senator Go na bilang dating Special Assistant to the President, proud si Mr. Malasakit na makitang maganda at dinarayo ng mga turista ang Boracay Island matapos isilalim sa rehabilitasyon ng Duterte administration. Para kay Senator Bongo, resulta ito ng political will ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na inspirasyon ng senador sa paghatid ng serbisyo sa kapwa Pilipino at pagpapatuloy ng magandang pagbabago para sa bansa. Maayos na po, no? Salamat kay former President Rodrigo Duterte sa political will. Sinara ng ilang buwan pero pagkatapos naman napakaganda na po. So, yung mga baha na wala na at maayos na yung kalye. Tingnan niyo po yung kalye, oh. Simentado na, oh. Samantala, naninindigan naman ang PDP laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc na ipaglalaban ang katotohanan, hustisya at tunay na pagbabago sa gobyerno sa gitna ng lumalalang katiwalian at pang-abusong nagaganap sa bansa. Binigyan din ni Attorney Bondoc na sa isang bansang laganap ang korupsyon, ang manindigan laban sa katiwalian ay isang uri ng kabayanihan. Hindi niya maaaring hayaang manaig ang pang-abuso at pagnanakaw sa kabanang bayan at panahon na para singilin ang mga nasa kapangyarihan na ibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Kasama ni Attorney Bondoc sa paghahain ng 12 kasong falsification of legislative documents at graft laban kay Speaker Martin Romualdez at iba pa dahil laman sa manoy 241 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga, si Baron Geisler nag-react sa kumakalat na mugshot. Yan ang ibang balita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Kumalat sa social media ang mugshot ni Baron Geisler na kuha mula sa police station ng Mandawi City. Nakasaad doon na nilabag ng aktor ang City Ordinance 11-2008-434 or drunkenness. Kagad itong inireport ng media doon sa Cebu na ayon sa kanilang report ay nagwala raw itong si Baron dahil sa sobrang kalasingan. Nakipag-inuman daw itong aktor sa mga in-laws niya at nalasing daw ito ng husto. Pagkatapos daw ay nahuli nga ito at nagpiyansa naman daw ng 500 pesos kaya nakalabas din siya agad. Dahil nga sa alak na naman ito, muli na naman siyang naisyuhan na hindi pa rin daw ito nagbabago. Kahapon din ay nag-post itong si Baron Geisler sa kanyang Facebook account kaugnay dito sa kumalat na picture niya at binigyan na naman siya ng mga kung ano-ano mga issue. Ang sabi ni Baron, breaking my silence.
There's a lot of misinformation circulating, especially from news outlets that failed to verify the facts before reporting. Irresponsible journalism has blown things out of proportion, creating unnecessary confusion. I want to make it clear I'm okay and I'm seeking legal advice to address this properly. To those who continue to stand by me, thank you for your support. Means everything. End of quote. Sa totoo lang, hindi na bago itong mga kinasangkutang issue ni Baron Geisler at nakuha na ito ng mga taga-showbiz na kasanayan nila. Pero maganda kasi ngayon ang takbo ng kanyang career, lalo na't umaariba na naman ang rating sa kanyang programang Incognito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie! Maganda umaga, Pilipinas! Nagbabala naman si Pasay City Mayor Imelda Calixto Robiano na hindi welcome ang anumang Philippine Offshore Gaming Operator sa kanilang lungsod o POGO. Ginawa ng alkalde ang pahayag kasunod ng babala ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na maaaring maharap sa criminal complaints sa ang lokal na pamahalaan na mag-i-issue ng business permit sa mga POGO. Ayon kay Mayor Amy Calixto Robiano, hindi sila kumukonsente sa mga illegal na gawain sa kanilang jurisdiksyon at kabilang narito ang operasyon ng mga POGO. Tiniyak din ni Mayor Amy, nagpatupad na sila ng mas mahigpit na lituntunin kontra sa operasyon ng POGO sa lungsod ng Pasay. Binigyan din niya na walang anumang permit na ibinigay sa mga nahuling POGO sa syudad. Nakalusot lang mga ito dahil sa nagtatago sa mga otoridad at nag-ooperate ng walang permiso mula sa lokal na pamahalaan. May 16 na lugar na nakikita naman ang Department of Health na posibleng magdeklara na rin ng dengue outbreak. Ito ang panayag sa DZRH at radyo natin ni Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue ngayong hindi pa panahon ng tag-ulan. Yan pa man, ayon kay Dr. Domingo, nakasalalay pa rin sa desisyon ng mga lokal na pamahalaan kung magdideklara sila ng outbreak dahil dadaan naman ito sa mahabang proseso. Henry, ang nag-declare po ay ang ating Quezon City, bagamat meron pa tayong nakikita na 16 na mga hotspots at nasa kanila naman po yung option kung magde-declare po sila. Pagka sinabi po kasi yung declaration na meron yung prosesong dinadaanan, nag-epidemiologic investigation, laboratory investigation, and also environmental. Opo. So yung iba pong mga LGU, minsan kahit di nila nagde-declare, kumikilos na rin naman sila para kilusan yung mga numero ng kaso sa kanilang lugar. Samantala, nagpahayag na suporta ang Comadrona Party List sa Alas 4 kontra Mosquito Drive na iginugulong ng Department of Health sa buong bansa. Ayon kay Comadrona Party List naman ni Attorney Piona Itona, may tataas ng inisyatiba ang kamalayan ng publiko, mahihikayat din ang mga ito sa kolektibong aksyon para malabanan ng dengue at iba pang mosquito-borne diseases. Kasabay nito, binigyan din ng Comadrona Party List ang kahalagahan ng magkaroon ng mas konkreto pangmatagalang solusyon laban sa sakit kabilang ang pinalakas na Climate Adaptive Public Health Strategies, Sanitation Program, pagpapahusay din sa drainage system at pagpaprioridad sa sustainable mosquito control efforts ng mga concerned agency at mga komunidad. Sinabi pa nito na mahalagang mapaglaanan ng sapat na pondo ang research, health access at vaccination upang hindi na problemahin taon-taon ang paglobo ng dengue cases. Una nang sinabi ni Attorney Itona na dapat na gawing prioridad sa public health ang pagtugon sa climate change, lalo't isa ito sa dahilan ng pagtaas ng mga kahalintulad na sakit. Ginawa ng Comadrona Party List ang pahayag matapos iulat naman ng Department of Health na mahigit sa 43,000 ang mga kaso ng sakit mula Enero hanggang Pebrero ng 2025 at ito'y 56% na mas mataas kumpara sa halos 28,000 lamang na naitala sa kaparehong panahon noong nagdaang taon. 54 na makalipas ang alas 4 na umaga. Ay, baka kayo may mga importanteng transaksyon, ha? O, baka akala nyo, maaga pa, ha? 54 na po. Makalipas ang alas 4 na umaga. Bango na, ha? Magandang umaga din ho sa mga suki natin dyan sa US of A. Mga OFW natin. Baka naghahanap po kayo ng magandang investment opportunity pagbalik ng Pilipinas, ha?
Puntahan ho ninyo yung mga proyekto ho ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Sibera Prestige at saka yung Samira. Lahat ho yan nasa Central Luzon. Napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At ang kagandahan ho nito, nasa loob po mismo ng township ang munisipyo, simbahan, eskwelahan, palengke at mga department stores. Kaya't wala ka nang gagamitin wala ka nang po problemahin pang malayong biyahe para lamang magsimba. Nasa loob na po ito ng township. Ilan lamang ho yan sa mga amenities na inaalok ng Westchester Realty. At yan na po ang pinakamurang ready for occupancy unit. Pwede pang hulugan. 5% nga lang yung down payment, pwede pang hulugan. So with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya para ho sa inyong mga lakad, inyong mga appointments, makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Magpa-schedule ho kagad kayo ng tripping. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, baka naghahanap po kayo ng pang-birthday gift. Aba, yan, bahay ho ang pangregalo ho ninyo. Maganda umaga kay Mayor Pido Garbin ng ano ngayon? Legazpi. Mayor Pido Garbin ng Legazpi City, Albay. Maganda umaga ho sa inyo. Ingat ka lagi. At saka relax ka lang. Huwag masyadong dibdibin ang pangangampanya. Mayor Pido. Ay, teka muna. Marami nagbe-birthday ngayon. Asan na ba yun? Ayun. Si Attorney Manny Casino. Kaibigan natin si Attorney Manny Casino. Nagdiriwang po ng kanyang birthday ngayon. Attorney Manny, happy birthday. May anak na ring abogado yan. Yung dati ko estudyante sa UP, abogado na ngayon. Kita ho naman yung picture niyo, Attorney Manny. Siya po ang legal officer ho ng Globe Telecom. Magandang umaga rin at happy birthday kay si Boss Tony Barakel. Birthday din ngayon, Binabati kang Boss Tony ng mga mapitagan. At yung magandang nanay po ni Mayor Jury Sucro, si Director Violenda Sucro ng DPWH ay nagdiriwang din po ng kanyang birthday ngayon. Ayan, happy birthday kay Engineer Eng. Ayan, kay Director Eng ng DPWH. Happy birthday po. Maganda umaga din sa ating Midnight Singers, dyan ho sa San Diego, California. Si Sir Art, si Ma'am Linda, si Tita Cora, si Sir Manny, si Sir Junior Pao, at saka si Tita Lloyd. Ayan, and congratulations. Asa na nga ba yun, Sandali lang. Meron ho tayong isang kamag-anak, kababayan dyan ho sa Amerika na kinilala po ng nanalo sa sa Disney. Ano nga ang pangalan nito? Sandali. Ayun, marapit na nating hindi ko kasi naisulat kanina. Ayun, si Casey Cacao. Casey Cacao, congratulations. Ito po yung daughter ni Risa and Chris Cacao dyan po sa San Diego, California. Nanalo po ito kasama ho ng grupo nila sa Showstopper sa Disneyland Hotel. Baka galing kita ho ninyo mga Pilipino, anywhere nag-i-excel bata pa ho yan, high school pa lang yata itong si Casey, Congratulations. Iba ho talaga ang nagagawa pagka ang mga parents supportive. So congratulations dito sa team ni Casey Cacao na nanalo sa dance contest dyan po sa Disneyland Hotel sa California. Congratulations! Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Magandang umaga din kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Good morning. Ingat din ho kayo, Justice. At syempre sa kay Court Administrator Raul Villanueva. Magandang umaga po sa inyo. Si Ambassador Harry Amping. Good morning din po.
DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Diyos marahing aga sa mga kababayan natin dyan sa Bicol, lalong-lalo na sa mga taga Legazpi City, ha? Maagang bumangon si Mayor Pido Garbin. Alam ba ninyo na ang Saudi Arabia pala ay isa sa pinakamalaking producer ng hipon? Ipinagmamalaki ngayon ng Saudi Arabia ang isa sa pinakamalaking tagumpay nila pagdating sa seafood production. Kita ninyo, ha? Nakakalungkot na, di ba? Ang Saudi Arabia kilala ho pagdating ho sa langis. Pero alam ba ninyo na sila'y nag-i-export ng hipon sa 32 bansa sa buong mundo? Taon-taon yung kanilang production, tuloy-tuloy yung kanilang production. Ito ay matapos na ituring na world's largest shrimp farm ang kanilang 5,200 hectares ng aquaculture operation, yung National Aquaculture Group na NACWA sa Saudi Arabia. Gaano kalawak ito, Ivan? Wala yung picture eh. Pasok nga natin, pakita natin sa kanila kung gaano kalawak ito, ha? Ayon sa pamahalaan ng Saudi, sumasalamin ito sa patuloy na pagsuporta ng kanilang pamahalaan sa agriculture at aquaculture development ng Saudi Arabia. Lupit ha? Samantalang tayo dito, ang Israel, ha? Wala namang malawak na mga ilog, ha? Pero kita ho ninyo, yung kanilang disyerto, i-convert ho nila sa produksyon ho ng pagkain. Tapos ang Saudi Arabia naman, alam natin, exporter ho itong langis. Pero isa pala sa pinakamalaking export din ho nila, umaabot ng 100,000 tons ng seafoods ang kanilang ine-export sa 32 bansa taon-taon. Punta tayo ng Saudi, mag-aral tayo doon. Di ba? Ayan, kita mo ninyo, ganyan kalawak ang kanilang shrimp farm doon. 5,200 hectares ng aquaculture. Samantalang tayo dito, di ba? Dami-dami nating tubig. Nag-i-import tayo ng isda. Ay, isa kasi may ginoong buhay ito. Tapos dyan sa Taal, di ba? Yung Taal Lake. Kung hindi pa ho pinasukan ho yan ng ritong kalikasan, baka ho yung fish kill na taon-taon dati nangyayari, sumira na, no ha? Pero dahil nga po sa mga intervention na ginawa noon, wala nang fish kill. May namabalitaan ba kayong fish kill ngayon? Wala na. Meron man siguro maliliit na lang. Simple lang naman ho pinatupad. Gumamit po ng makabagong teknolohiya. Anong teknolohiya doon na ginamit? Floater feeds. Sa halip na sinker, floater feeds, ginawang mandatory ho ang paggamit. Ang tanong natin, bakit nga ba sa iba pang mga lawa dito sa Pilipinas, hindi ho magamit yun? Hindi ho masunod yun? Sa Saudi Arabia, sa Taal po pwede. Bakit? Meron nga pong utos ang korte dahil may continuing mandamus dyan. Dahil po sa writ of kalikasan na ipinail nung isang itinuring nilang persona non grata noon. Pero nung naging matagumpay yung programa, gusto nang i-adapt. Magandang umaga kay Mayor Sandy Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga, Pilipinas! Parang kilala ko yung siraulong yun na nag-file eh. Di ba? Ala naman siyang pakinabang dyan sa Taal Lake nag-file lang kalikasan case. Hinarap yung hamon. Pinasara yung Korean restaurant sa gitna ng lawa. Kasi malinaw sa water code natin. No permanent structure in any body of water ang pwedeng itayo. Naitayo yun sa harap ho na sa harap ho ng mga lokal na opisyal doon na hindi nakita, ha? Sino bang governor at that time? Antakin ho ninyo, kinonsinti yung ganong klase ho na imposibleng din lang makita Laki-laki ng structure sa gitna ng lawa. Humahara ho ito sa view ng P-box. Naharangan ho yung view ng P-box patungo doon sa Taal, sa bulkan. Kaya nagsumbong. Napailan ho tuloy ng demolition.
kasabay ho nung pagpapile din ho ng writ of kalikasan. Kaya ngayon wala na hong fish kill dyan po sa Taal. Ikinatuwa naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang pag-exit ng bansa sa Grey List ng Financial Action Task Force at ang akong patuloy na palalakasin ang regulasyon at mahigpit ng pag-monitor sa local gaming industry. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, ang paglabas ng listahan ay isang napakahalagang development na inaasahang makatutulong sa pagpasok ng mas maraming foreign investment sa bansa. Sinabi ni Tenco na isang karangalan na nagkaroon sila ng mahalagang papel sa development nito. Kaya't makatitiyak ang publiko sa PAGCOR na patuloy na sisiguraduhin ang lahat ng kanilang mga lisensya ay sumusunod sa mga alituntunin at regulasyon laban naman sa money laundering. Nangako din ang PAGCOR chairman na ipagpapatuloy ang paglaban sa money laundering, terrorist financing sa buong Philippine gaming industry. Kabilang dito ang online gaming operators, land-based na casino at mga junket operator. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Doc Nina Gloriani, sandali. Alamin muna natin ang lagyan ng panahon mula kay Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning! Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin. So weather update po muna tayo. Sa ngayon wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong northeast monsoon na nakakapekto dito po sa Luzon natin sa ngayon. Asahan natin makakaranas ng maulap na papawiri na may mga halat-kalat ng mga pag-ulan dito sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Dulot naman ito ng easterlies. Yung northeast monsoon po natin, magdadala po siya ng mga mahihinang pag-ulan o mga pag-ambon dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon. For Metro Manila at rest of Luzon, asahan natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated light rains. Dulot pa rin naman po ito ng northeast monsoon. Para naman dito sa nalaming bahagi ng Mindanao, asahan natin magiging maaliwalas naman po ang kanilang panahon, magiging mainit at marinsan ang kanilang tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ngayon meron tayong nakataas na gale warning dito po sa May Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, pati na rin sa May Isabela. Kaya pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin, lalo na po yung may mga sasakyan maliit mandagat na delikado pumalaot dito po sa nasabi po nating coastal waters. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, anong temperatura natin sa Baguio ngayon? Sa ngayon po, sa nasahan po natin sa may Baguio is 14 po ang pinakamababa hanggang 20 or 29 or 30 po. Wow, 14. Hanggang kailan yan? Ay nasahan po natin kasi po dahil po sa bugso po na itong northeast monsoon, nasahan po natin hanggang sa mga susunod na araw, possible po ganun po yung maglalaro or 14 or 15 or 16 po yung magiging temperatura po nila. Wow. So hanggang ano to ha? Mga 2 weeks, 3 weeks, ganun? Sa ngayon po kasi nakikita po natin pahina din po yun naman din po ito. Pahina na. Nagkakaroon po tayo ng bugso pero yung hindi na po siya din kasing lamig po nung naranasan po natin ng mga nakaraang araw din po. Okay. Ma'am Chanel, maraming salamat. Pagkatang umaga. Si Chanel Dominguez po mula sa Pag-asa. Baka may mga importanteng lakad din ho kayo ha. Magbaon ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Meron din daw pong bagong sakit ayun na ipapasa galing sa paniki, ano ha? Pero ito nasa China pa. Kasama natin si Dr. Nina Gloriani mula po sa College of Public Health ng UP Manila. Doc, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga, Congressman Angelo. Opo. Kumusta na ho kayo, Doc?
Okay naman. Pasensya na kayo, binulabog na naman kayo. So ma'am, anong status so far nitong bagong coronavirus na ito? Ang sabi ho, may potential daw po ito na mag-trigger din ng COVID problem. Well, yun ang sinasabi, no? Kasi meron siyang kapasidad na makapasok, mag-enter dun sa receptor natin, sa human cells, na kagaya ng SARS-CoV-2. Pero hindi pa talagang alam anong maaari niyang gawin. Sa ngayon ay galing sa laboratory experiments at test tube models yung mga findings nila. Pero anong vector nito, paniki? Yes, ang mga coronaviruses naman talagang ang maraming nagdadala niyan ay yung mga paniki, mga bats, ano? Okay. Maraming coronaviruses, hindi lang yung SARS-1, 2, MERS, pero marami. Talagang bats ang pinakamalaking parang vector nila yung nagdadala ng sakit na yan. Ano. Yes. Okay. Paano ito natatransmit sa tao, ma'am? Okay. Dalawang posibleng mangyari. Yung bat na mayroong dalang ng virus ay direkta na makakatransmit ng infection sa tao, no? Directly. Yung kasi kuminsan, di ba, ang mga tao nagpupunta sa mga lugar na maraming mga paniki. So, exposure nila mas malapitan. Pero pwedeng other mammals na may intermediary bago makarating sa other mammals bago makarating sa human. So, yung tinatawag na spillover na nila, pwedeng ganon. Pero so far sa China naman, wala pang infected? Wala pa silang nakikita na talagang nasa humans ito. Wala. At ngayon, bagong pag-aaral lang ito, no? But which is good na mayroon tayong sinusundan ganitong mga researchers sa pag-aaral. So, yung bakuna na ginamit dati sa COVID, will it work dito sa bagong strain na ito? Okay. Ganito, no? Ang mga coronaviruses ay maaring may cross-reactivity na tinatawag. Mayroong portions na magkakapareho. Of course, a lot of it will be different. Kagaya nung nangyari noon na may mga iba-ibang klase na bias na namuo. So somehow, nakakatulong na nagkaroon ka ng isang infection o nabakunahan ka sa isang klase ng coronavirus. At kung may cross-reactivity ito doon sa bagong dadating, ay pwede kang maprotektahan. So may cross-reactivity. So in fact, we expect na yung exposure natin sa mga iba-ibang coronaviruses may provide some protection. Pero at least sabi nyo nga, maagang na pag-uusapan ito para ma-alerto din ang ating mga kababayan. Ano, ha? May specific location ba sa China? Sa Wuhan laboratory. Wuhan pa rin? Dito nila pinag-aralan kasi talagang Institute of Virology yun. So talagang mandate nila yan na pag-aralan lahat ng mga viruses, especially kung ano yung naikot sa kanila. Yes. Ayun. Ma'am, kayo medyo nababahala, nagpahayag kayo ng pagkabahala natin dahil sa pagbitaw ng US sa sa WHO, pagtigil ng funding, may mga sinasabi si Ambassador Babes Romualdez na may exempt, May nakikita ba kayong pag-asa na pati ang WHO ay ma-exempt? Doon sa mga... Sana po. Siyempre, lahat tayo ay umaasa na gano'n na mangyayari, na magbago sila ng pananaw, na kailangan nila suportahan ng WHO. Kasi hindi lang sarili nila ang tinitignan nila, kundi global ito, no? Maraming problema na pwede maapektuhan ng Amerikano kung hindi sila magsusuporta, no? Kasama sila doon sa maapektuhan. It is a parang international. Kasi bumibiyahe din naman ang mga Amerikano Di ba? Yes, saka sila yung may kapasidad na mag-support. Siguro yun ang ating ipag-pray na mabago yun. Opo. So ano mensahe ho ninyo sa ating mga kababayan dito po sa bagong coronavirus na ito? Hindi lang naman coronaviruses ang marami. Ngayon, actually, maraming may sakit. No? Marami talagang respiratory viruses na tinatawag natin na siyang nagdadala ng mga sakit natin ngayon. So, importante? Yung minimum public health precautions pa rin natin. Kung nasa labas tayo, lalo kung marami tayong mga sakit, hindi masyadong maganda ang ating immunity, no? Ay mag-mask ulit. Of course, yung paghuhugas ng kamay, also still avoiding crowds. Lalo ngayon po, marami po talagang nagkaroon ng upper respiratory tract infections sa ngayon. Even though
Kung sa bagay, hindi lang naman respiratory problem, ang dami din daw mga bata na na-admit ngayon dahil sa LBM. Yes, marami talaga. Kasi, kailangan isipin natin yung paano tayo magpe-prevent ng infection sa lahat ng kaso, no? Ito mga ganito, marami talaga. Hindi po matatapos ito. Yung mga viruses na to, marami sila. So sanitation, pagbubus ng inyong immune system, at saka pag-iwas sa mga public places, kung may sakit na, mag-face mask. Wag na lumabas. Wag na lumabas. Hindi, kung kinakailangan, ayun, di ba? Mag-face mask na. At least may mga protection na ho tayo. Hindi lang po protection natin, kundi protection ng ibang tao, na pwede nating madamay. Ayan. Doc Nina, thank you for joining us, ha. Magandang umaga po. Si Dr. Nina Gloriani mula po sa College of Public Health ng UP Manila at nangunguna din po sa mga health research na may kinalaman po sa mga emerging diseases. Magandang umaga, Pilipinas! Sabi niya nga, i-boost natin ang ating immune system. Diyan ho makatutulong sa atin ang Ultabayo. Ano bang ginagawa ho ng Ultabayo? Ang Ultabayo po ay ina-activate yung plasmacytoid dendritic cell pagpasok nito sa ating katawan. Yan po ay batay sa pag-aaral na ginawa po ng mga dalubhasa sa Japan. Clinical trial po tinahanan, ha? Hindi po kwentong kutsero at saka testimonial. Clinical trial. Dahil ho sa mahabang clinical trial na yan, napatunayan nila na ang postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma, pagpasok po sa ating katawan, na-activate nga po yung commander ng immune system. At yun po yung nagtataboy ng mga toxin, pinalalakas muli ang ating immunity. Kaya para sa mga senior citizen, lalong-lalo na yung madalas mapuyat, mapagod, at laging may stressful na buhay, mag-Ultabayo po tayo araw-araw. Ang sabi ho ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, mga 2 kapsula para ma-achieve natin ang mga benefits po ng Ultabayo. Ang Ultabayo po, ang bawat kapsula na ito ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya talagang kayang-kaya nitong labanan ang mga toxin sa ating katawan at mapalakas ang ating immunity. Nakatutulong para magkaroon tayo ng magandang tulog. Pagka magandang tulog, meron tayong magandang disposisyon sa kinabukasan. Ayan, ha? Kung may mga katanungan pa po kayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available sa Mesker Drug, Mercury, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag nating kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, roaming team. Gusto niyo ng pera? Abangan nyo si Sherwin Alparo dyan sa Barangay 581, Santol, Santa Mesa, Maynila. Malapit lang ba yan sa mga biglang liko, Het? Malapit doon? Kabisado nyo, ha? Barangay 581, Santol, Santa Mesa, Maynila. Nandyan po naghahanap ng mga huhuli si Sherwin Alparo. Mahiwagang tunog! 16,000 naman ang ibibigay ho ng DZRH at ng Magandang Umaga Pilipinas kapag nahulaan nyo ang ating mahiwagang tanong. Mahiwagang tunog. Ayan. Ang ating mahiwagang tunog ay nagkakahalaga ngayon ng 16,000 pesos habang naliligo kayo gamit ang Shield Bath Soap at nakaupo sa plastic na upuan. Ayan. Habang kayo naliligo, isipin po ang inyong masagot. Ang inyong pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ang gagawin ho ninyo, hulaan na lamang ho ninyo yung pangalawang item. Dahil yung first item nga po, binigay ko na. Di ba? Isa pong plastic na upuan. Kung anong ginawa doon ng pangalawang item, ayun po yung sasagutin. Pero actually, nasagot na nga po. Ayun, gayon nga lang, hindi ba nakakatagpo-tagpo yung mga nakapagbigay ng tamang sagot. 16,000 ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Pero 19 minutes makalipas ang alas 5 ng umaga. Mona Lisa Di Malanta, ang chairperson ng Energy Regulatory Commission, kasama na natin. 25 minutes makalipas ang alas 5 ng umaga. Chairman, magandang umaga po sa inyo.
Magandang umaga po, Kong. Magandang umaga din po sa lahat ng kasama natin ngayong umaga. Ayan, oo. Para ho siguro maintindihan ng ating mga kababayan dahil lahat naman apektado dito sa pit-in tariff, ano ha? Pit-all pala, pit-all, ano ha? Siguro baka po pwedeng in layman's language ipaliwanag ho natin. Para saan ba yung pit-all tariff? Opo. Ito pong fit-all, bali shortcut po yun ng feed-in tariff allowance. Tama naman po yung una nyo nabanggit, feed-in tariff po. Ito po yung binabayad natin, tayong lahat ng mga consumers dito sa main grid, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po yung binabayad natin dun sa mga nagsusupply sa atin ng kuryente mula sa renewable energy sources. So meron po mga planta na gumagawa ng kuryente mula sa solar, hydro, biomass, at run-of-river, at saka wind. Yun po yung mga nag-qualify dito. Nagkaroon po ng programa po kasi na tinatawag nating FIT program. Nag-enroll po itong mga planta na ito. Pumasok po sila dito sa FIT program. Sabi nila magsusupply kami ng kuryente galing sa mas malinis na mga sources, pero may guaranteed po na bayad po sa kanila. Okay. So, yung pong pambayad dun sa guaranteed rate na yon, ito po yung FIT allowance kinokolekta po sa ating lahat. Pero kahit na isang lugar hindi gumagamit ng kuryente galing sa renewable source, nagbabayad sila. Hindi, theoretically po, buong sistema po yung sinisupplyan nitong mga renewable energy plants po na ito eh. So, basta po nakakonect ka sa system. Ang hindi lang po kasama dito, basta nakakonect ka sa system, nakikinabang ka dito sa renewable energy na to. Ang hindi po kasama dito yung mga tinatawag nating off-grid. Hindi pa rin nakakonect sa yung mga island provinces. Yung mga island. Hindi po sila sinisingil doon. Okay. Ma'am, ang ano natin dito, kaya ho kami napatawag, nagkaroon tayo ng interest. Merong 42% na increase doon sa pit-all, ano ho. At ang katuwiran ho, nauubusan na daw ng pondo para i-subsidize yung mga renewable source producer. Tama ba yun? Nauubos yung pondo? Hindi pa naman po ubos. Pero kasi po ito pong pondong ito, mini-maintain po natin ito na dapat meron siyang pambayad na siguro mga 2 months. 2 months po yata yung, kung tama yung pagkakaalala ko, na dapat meron siyang pondo doon, pambayad para sa 2 buwan na konsumo ng kuryente po natin para sa renewable. Ang dalawa po kasi pinanggagalingan ng pampuno sa pondo na ito. Una po, yung bentahan sa WESM. Pag pumataas yung presyo sa WESM, so pumupunta din po sa pondo yon. Medyo healthy po yung pondo natin kasi po kung mataas sa WESM. Pag po may kulang dito, ito po yung kinakolekta sa ating fit-all. Ito pong mga nakaraang buwan, hindi ko lang po alam kung napapansin po nung karamihan. Siguro po, konti lang kaming binabantayan araw-araw yung presyo sa WESM. Actually po, pababa po ang WESM. Very, very lower than expected, sabi nga po natin, ang presyo po sa merkado. On one hand, maganda po yun. Ibig sabihin, bumababa yung presyo ng kuryente na dun sa regular na bentahan ng kuryente. On the other hand, ibig sabihin po, konti yung pumapasok na pera dun sa pondo. Ibig sabihin po, mas lumaki yung pangangailangan na mangolekta sa atin ng pampuno dun sa pondo. Kaya po, tinaasan po natin from 8 centavos to 11 centavos. Yun pong kukolektahin po sa ating mga power bills. And effective kailan yan? Effective po ng Marso. So, ito pong mga makukuha po nating mga power bills by March, meron na pong dagdag po yan. So, yun po yung effective date po nitong itong order na ito. Okay. Ma'am, yung bang tinatanggap na yon ng mga gumawa ho ng renewable source facilities, ano? Ano yun? Perpetual silang makatatanggap ng subsidiya galing sa pit-all?
Hindi po. Maganda po yung tanong ninyo. 20 years po yung programa under the Renewable Energy Act. So, kung pumasok po sila ng, unang batch sila, pumasok sila ng, I think 2015 was the first batch. Naka-10 taon na po yun, nangalahati. Bali, nangangalahati na sila itong taon na to. So, 10 years to go na lang po sila. Pero 20 years po yung kabuuan ng programa. Okay, so yung mga later pumasok, paano yun? Basta po 20 years po yung ano nila. Natapos na po yung programa sa karamihan. I think the last entry was mga 2021, I think or 2020 was the last entry. Ang meron na lang pong naiwan pero hindi po napupuno yung sa run-off river hydro na tinatawag. Hindi pa rin napupuno. Medyo mas mahirap po kasing gawin itayo yung mga run-off river hydro plants. Kasi nga hindi naman natin ma-predict ang baha dito sa atin. Nasisira ba yun, ma'am, yung mga facilities na yun pagka lumalaki yung tubig? Nasisira din, no? Pag po yung mga maliit lang, yung nilalagay lang, yung mga tawag nila weir, nilalagay lang talaga sa flow ng ilog. Sisira po pag masyadong malakas yung agos ng tubig doon. Pero maganda yan off-grid lalong-lalo na sa mga bundok. Di ba, ma'am? Yes. Tama po. Actually po, yun yung... Oo. Kasi pagka may mini hydro ka, aalagaan mismo ng mga stakeholders yung bundok. Ay, tama po. Actually po, yun yung sinusulong talaga natin. Hindi pa po nagte-take off yung ating renewable energy program sa off-grid. Ang off-grid po natin, 98% powered by diesel. Napakataas. Yun nga yun ang malungkot. Kaya po ang mahal. Sabi ko nga, pagka meron tayong ganitong programa, mismo mga stakeholders, yung mga nasa bundok na hindi maabot ng linya ng NGCP, mag-i-invest, di ba? Nasaan ang problema, ma'am? Policy or ano tawag dito, incentives? I think pareho po kasi po yung polisiya po natin sa off-grid bago pa po dumating ang Renewable Energy Act. Ang tinutulak na po dyan, privatization din sa off-grid. So ang NAPOCOR po, yung tagapangalaga ng off-grid, hindi na rin po halos pinapayagang mag-invest sa bagong technology or bagong projects off-grid. Kung private sector lang po ang aasahan natin sa off-grid, siyempre po ang private sector unang-unang hanap kita. Yun pong mga projects sa off-grid, hindi naman po agad yan kikita kasi nga po walang masyadong development or business dun sa area. Kailangan itayo mo muna yung kuryente, yung sistema, saka palang papasok ang negosyo. So, meron pong kailangang gap na itawid dun sa between the investment and the progress na hinahanap po ng private sector sa off-grid. So, baka po kailangan tawirin pa ng insentiba yun. Hindi kasi, ma'am, sa dami ng pondo ngayon, doon sa electrification program ng iba't ibang mga LGU, di ba? Ang inilalagay lang nila, temporary lang na solar light. May lifespan din naman yung may lifespan yung tawag dito, yung panel na ginagamit. Opo. Bakit hindi doon sa mga micro water dams natin mini hydro. Bakit hindi yun sa dami ng ilog natin? Kasi at the same time siguro mismo hindi na kailangan maglagay pa ng forest ranger doon dahil mismo mga taga-barangay aalagaan nila yung kanilang mini hydro system. Di ba? Opo. Meron din naman pong siguro kailangan pa po din ng mas malalim na study. May study po ang Department of Energy dyan dun sa mga resources and feasibility ng projects dun sa mga ating mga off-grid area. So kailangan po siguro mas deliberate yung ating approach kesa po hahayaan mo yung project tapos bahala na yung private sector kung saan siya mag-i-invest. Medyo po yun, parang ang tawag doon, sugal. Kasi hindi mo alam kung saan talaga pupunta si private sector. So sa ngayon walang program towards that? O inaaral pa? Meron pong pag-aaral. Tsaka po si NAPOCOR, meron na po siyang pinopursue po niya yung tawag niya hybridization. Pero din po ito
solar plus diesel po yung kanilang Yun nga eh. yung kanilang approach. Oo. Samantalang ito habang buhay yung ilog, 'di ba? Tuloy-tuloy yung mini hydro natin. 'Di ba? And the only way para maging buhay yan, dapat manatiling buhay yung bundok. Sino bang mag-aalaga ng bundok? Kukunti yung mga forest rangers natin, mismong community. Meron ba tayong may mga model area ba tayo, ma'am, ng utilization ng mini hydro? Meron naman po. Actually po may mga ang pinaka naalala ko lang po, top of mind po ngayong 5:30 ng umaga. Si Romblon po. Si Romblon, meron na po siyang mga RE projects. May wind pa nga po dun sa Romblon eh. So, pwede naman po. Tingin ko po kung talagang mas, yun nga po, nabanggit ko, mas deliberate, mas sadyaan yung pag-develop. Mamimili ka ng project, sasadyain mo yung kung anong projects ang madidevelop dito. At ito po sa Romblon, ang project po doon, partnership ng electric cooperative at ng LGU. At ng private sector. Private? Opo. Private din po. May private din. Hindi, sila. pero ang power... Pero pinangunahan ng local. Na local. Kaya dapat talaga yung mga LGU natin, maging eleksyon. I-demand nyo yan sa inyong mga, di ba? Para ma-ensure yung murang supply ng murang kuryente at saka sustained. Di ba? O kasi sabi at least ito sigurado base load. Di ba? Makakasiguro ka ng base load dahil hangga't gumagana yung ilog, ang bundok naman hindi naman natutuyuan yan basta't na may mga puno, attorney. Hindi basta-basta na po. Kaya nga alagaan ang bundok at the same time, pag inalagaan natin bundok, gagana yung ilog. Pag gumana yung ilog, gagana yung mini hydro natin. More or less, may idea kayo, magkano bang gagastusin to put up a mini hydro, micro hydro. Micro hydro. Mga ilang megawatts bang kaya niyan? Ay, kahit na po, meron po, ang micro hydro po can be as small as 300 kilowatt, 500 kilowatt, all the way to hanggang 5 megawatts lang po. Pag lampas na nun, actually, malaki na yon. So, 3 megawatts, ganyan lang po. Ganun lang naman po ang pangangailangan ng isang community. Sa ating off-grid areas. Opo. Kasi pwede mo naman gawing series, ma'am, di ba? Marami tayong mga irrigation canal na malalaki galing taas ng bundok. O hindi gawin mong series yung dynamo na gumagana. Sabi ko nga, hindi naman kalakihan ng investment na kailangan. It's just a matter of political will talaga. Kung gusto talaga natin magkaroon ng mas mura at saka sustained na source ng kuryente. So, ma'am, balikan ko lang yung feed-in tariff. So, ito ho pala ay para na doon sa mga latecomer. Yung mga dati graduate na. Ay, wala pa po tayong napapagraduate. Wala pa? Feed-in. Kasi po 20 years nga po. So 10 years pa. Nakakalahati pa lang po yung iba. Opo. Oo. Malaki ba yung pero laki ng 42%, ha? Kasi po mula sa siguro po in percentage malaki siya, pero mula 8 centavos per kilowatt hour to 11 centavos per kilowatt hour. So sa isang 200 3 centavos. Sa isang 3 centavos po. Sa isang 200 kilowatt hour, ito po yung ating standard 200 kilowatt hour household monthly consumption, 22 pesos po. Mula sa 16 pesos to 22 pesos po yung bayaran nila. Ma'am, ilang percentage ba ng investment ang ang kino-cover nitong feed-in tariff sa mga investor? O yung total investment nila gusto nilang ma-recover to feed-in tariff? Actually, ganun naman po. Yung pong project cost, sa isang nagnenegosyo, ang pagkukuhanan naman po niya yung kanyang naibebenta, di ba po? Ito naman pong feed-in tariff allowance, binabayad, basta nabenta mo. Kung halimbawa po, nagtayo siya ng planta, pero for whatever reason, hindi siya nag-generate, hindi siya nag-produce ng kuryente, palagay po, palagi naka-maintenance yung planta niya, wala pong binabayaran sa kanya para sa mga oras na yun. Ma'am, yung bang ano nga tawag niya doon, yung pagka gumamit ka ng solar sa bahay mo kamukha sa ibang bansa, yung unused power babalik, magko-contribute sa system. Ano nga tawag doon, ma'am? Net metering po. Net metering. Hindi po ba, di ba may na tayo dyan, may policy na tayo on net metering? Opo. Actually, ngayon po talagang
nagpipick up na po yung net metering program dito sa, again, only in the Luzon, Visayas, Mindanao po. Sa islands po, hindi pa po natin maisulong. May ibang programa po kaming tinutulak doon. Pero dito po sa Luzon, Visayas, Mindanao, net metering po, ano na po ito? I think lumalawak na yung kaalaman ng publiko, ng mga consumers natin, kung ano po yung ganansya nila pag nagpalagay sila ng solar sa mga bahay. So, nakikinabang sila, hindi lang sa generate ng solar para sa sariling pangangailangan nila, kundi yung nabanggit nyo nga, pag may excess, you export to your utility. So, kung taga Meralco ka, taga cooperative ka, ine-export mo doon, tapos may bawas yun dun sa bill mo. So, ngayon po na dumadami na po ang ating net metering customers at nakakatulong din po, hindi lang sa sarili nilang pagtitipid, nakatulong po ito sa grid kasi po nakakabawas dun sa tinatawag nating system demand. How will we know na legit yung supplier ng mga solar panel? Apo, si Department of Energy po, meron siya sa website niya na listahan ng mga hindi naman po license, hindi naman po lisensyahan. Accredited. Pero yung mga accredited po niya na installers, solar installers and suppliers. Okay. Meron po sa website ni DOE. Kasi nakakalungkot ha. Alam ba ninyo na yung Mercedes-Benz pagdating sa solar panel, sa ibang bansa dito sa Asia, nandito pala sa Pilipinas pinafabricate, nandyan lang sa Santa Rosa. Di ba? Nag-i-export tayo pagkatapos tayo hindi natin napapakinabangan ng gusto. Opo. Siguro, attorney. Kulang po tayo ng talaga. Ako po, kaya po kami sa ERC, sinasama po ito namin doon sa tinatawag namin, pag nag-iikot kami, caravan, yung tinatawag namin caravan. Pinopromote talaga din namin yung net metering. Kasi po, sayang yung benefits na initial capital outlay. Ang dami naman pong facility na nagpapautang ngayon, even at household level. Ang Pag-ibig po, mayroong loan na para dyan. Ang Land Bank, meron din pong loan na para dyan. So, pwede naman pong, may mga paraan naman po para ma-cover ito. Chairman, siguro mag-schedule kami ng ibang pagkakataon, deliberate natin itong madiscuss natin itong net metering campaign. Sige po. Oo, kasi very important to, lalong-lalo ngayon gusto natin magtipid. Di ba? Saka po bago sana mag-summer months para po talaga yung installation. Makakatipid kayo. In the meantime, marami lang tambak na daw kasing commercial, attorney. Thank you for joining us. Magandang umaga po sa inyo and salamat for joining us this morning, ma'am. Thank you. Salamat po, magandang umaga. Ang chairperson po ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Monalisa Dimalanta. Magandang umaga, Pilipinas! 43 na makalipas sa 5 ng umaga. Aga sa mga sima natin na pauwi ng Pilipinas, sa mga OFW natin sa Middle East, sa Hong Kong, sa Taipei. Good morning ho sa inyo ha. Baguhin nyo ng Pilipinas, wag na ho kayong magmaon ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila na di kalidad ng kakao beans. Pinoprocess yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik ko natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga pagsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin dahil ito po ay talagang pinagsikapang i-produce ng ating pong mga magniniyog, ng ating mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ay huli na kaagad si Sherwin Alvaro. Sherwin. Yes, Kuya Angel, dito nga sa Barangay 581 sa Santol, Santa Mesa. Dito rin matatagpuan sa Santol yung JNT building na dating gusali ng Radyo Bandido, kung saan nagsimula yung people power ng mga panawagan nila June Kitli, nila Father James Reuters. Pero eto ang malakasan dahil dito sa bahay tindahan na ito na malakas na nakatune in sa DZRH. Ayan
O, kita. Naku, pasensya na po, pumasok na ako ha. Magandang umaga po, pangalan niyo po? Si Samson po. Ma'am Presi, may alaala ba kayo ng People Power noong 1986? Opo. Anong mga naalala niyo? Magulo po. Ito sa Santa Mesa? Opo. Ayan, dahil malapit lang to sa Palasyo ng Malacanang. Opo, sir. O, at siyempre, nahuli namin kayo na nakatuning sa DZRH. Sino paborito yung announcer pag umaga? Angelo Palmones. Si Kuya Angel Palmones, bigyan ng bagong 1,000 niya! Thank you po, DCRH. At siyempre, meron din kasama yun na DZRH Grocery! Yay! Thank you po sa DCRH. Oh, nako, ayaw mo bang sumali sa mahiwagang tunog? 16,000 na ang premyo. Gusto po. Anong hula mo? Anong tunog yun? Hindi ko pa po. Huwag mo nang pilitin, baka manalo. Kuya Angel, ang hirap daw kasi nung clue. Baka daw may dagdag pa na clue. Gamit ng mga magaganda. Ayan. Beauty soap ba yan? Pang-red job. Mga pang-red job. Tignan mo si Madam, pangalan mo Madam Anet? Mercy Samson. Si Ma'am Mercy. Red job lang, oh. Teka, tingnan ko nga. Tingnan ko dyan sa paligid nila kung meron. Wala dyan sa bahay niya. Wala sa bahay niya. Oo, wala sa bahay niya. Sa banyo yun, di ba? Hindi, yung upuan, yung plastic na upuan, yan. Pero yung pangalawang item, wala dyan. Sa Katonyings, meron nun. May nakita ako sa Katonyings. Oo, yung pangalawang item. Hindi pa ito yun? Hindi. Sige na, uy. Baka madulas ako. Ito si ate. Tignan mo, napakasarap dating caterer to sa ABS-CBN. At sa mga teleserye. Ano po yung wildflower. Wildflower. Tignan mo. Kaya naman kagandahan ka pala. Dahil kas ka ng wildflower. Yan. At sa mga nais mo na ng 1,000 pesos. Oy, si Kuya Mon Samson. Si Kuya Mon Samson daw dating palaging tambay dito. Talaga ha? Ng Manila Bulletin, Kuya Angel, na palagi nakatune in sa'yo. Yan, Kuya Mon. Nandito kami ngayon sila Ate Mercy. Ha? Sa mga nais mo na ng 1,000 pesos, sakit tumutok. Sa DZRH, baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas. From Arts number 6, Sir Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo! Maraming salamat, Sherwin. Samantala, may na-issuean na show cause order ang LTO dahil bus sa salpukan ng sasakyan sa Antipolo City. Detalye na balita mula kay Mal Gonzales. Mal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang mga may-ari ng passenger jeepney at dump truck na nagbanggaan sa Antipolo City at nag-viral sa social media. Dahil nilabas na show cause order, inaatasan ng LTO na kumarap ang mga registered owners kasamang mga driver para mabatid ang tunay na detalye ng insidente. Itong araw ng Sabado nang mangyaring aksidente sa sumulong highway sa Antipolo City kung saan umagaw ng linya ang humaharurot na jeep at salpukin ang kasalubong na dump truck na bumangga naman sa isang e-trike. Siyam na kataong nasugatan sa aksidente kabilang ang ilang mga estudyante. Una nang sinampahan ng mga kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle ang driver ng dalawang sasakyan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Kamot ulo naman ngayon si Senator Jaime Marcos at ang presyo ng mga produktong petrolyo magsisimula ngayong Martes. Kaya minumungkahin ni Senator Jaime na bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na alisin o ibagsak na ang value-added tax sa langis upang mapakalma ang presyo nito sa lokal na merkado. Direkta niya itong mapapababa ang presyo ng mga produktong petrolyo at malaking tulong sa mga motorista, mga tsuper at mga public utility vehicle, ganyan din sa industry na umaasa sa petrolyo. Binuhay ni Senator Jaime ang mungkahin na government-to-government na pag-aangkat na lamang ng langis at pumasok sa kasunduan sa mga kapitbahay natin sa Association of Southeast Asian Nations. 4 na minuto na lamang, 8 na umaga. Baka kayo po ay nandyan ho sa paligid ho ng Binangon ng Rizal, ha? O kaya naghahanap kayo ng magandang investment opportunity. St. Monique Balay, the most prestigious project dyan po sa Binangon ng Rizal. Tingnan po ninyo yung kanilang model na townhouse, yung Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na meron 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908. Ang tawag nila dyan luxurious living at affordable housing.
Maganda umaga, Pilipinas! 4 minuto na lamang, ACS na umaga. Pilipinas! Si Edniel Perosa nasa may kahabaan ng EDSA ngayon, kaugnay ng People Power Anniversary. Anong latest dyan, RH52 Edniel Perosa? Kuya Angel, higit 400 parak ang ide-deploy na Eastern Police District bilang civil disturbance management personnel at area and route security ngayong anibersaryo ng EDSA Revolution. Ayon kay EPD Director, Police Colonel William Ortuliao, bukod pa ito sa mga nakatambay na reserba mula sa mga istasyon ng polis sa Mandaluyong, San Juan, Pasig at Marikina. Dito kasi sa border ng Mandaluyong at Quezon City, itong EDSA Shrine kung saan nagdaraos ng sunod-sunod na misa mula mamayang alas 7 na umaga habang ilang paaralan naman dito sa kahabaan ng Ortigas ang nagsuspindi ng pasok ngayong People Power Anniversary. Una nang sinabi ng PNP Public Information Chief na si Police Colonel Randy Tuanyo, ibababa sa 8,000 pulis ang itatao ng NCRPO ayong araw na ito ng Pebrero 25. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, suspect na nanloob sa isang kumpanya sa Valenzuela na tukoy na huli pa. Detalye mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. Bahay po taga Kuwing Angel, matuntun ng Valenzuela Police ang suspect sa pagnanakaw sa isang kumpanya sa Valenzuela. Tuluyan na itong nahubaran ng maskara ng mismong otoridad at may ari ng puteka. Kinilala ito ni Police Colonel Lexung Cayaban ang naarestong suspect na si Rodel Dinole na nasa likod ng panuloob kung saan ay tinangay dito 2 laptop at cellphone sa bodega ng iba't ibang produkto. Ito'y naganap ito kahapon. Natuntun ang suspect sa pinalagad balintad ako alas 2:39 ng madaling araw kung saan ay kinilala mismo ito by jail ng Human Resource Manager ng kumpanya na si alias Ella na siyang kumuha ng mga gadgets sa kanilang bodega. Ayon kay Colonel Cayaban, natuklasan ni Ella ang pagkawala ng 2 laptop at isang cellphone na may kabuang mahigit 100,000 piso. Ayon dito, nang buksan nito ang opisina ay tumambad sa kanya na wala na yung mga mahalagang kagamitan na sinampalan ng kasong pagdanakaw sa Article 308 na hinahin mismo ng Valenzuela Police sa Valenzuela Prosecutor Office matapos na mabawi sa kanya ang mga gadget na kanyang kinulimot bilang matibay na ebidensya. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po si Angela Palamones, nag-iwan sa inyo isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa Austrian novelist na si Marie von Ebner. Ang sabi niya, happy slaves are the worst enemies of freedom. Maganda umaga, Pilipinas! 6:01